Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nawang teksto ngayon nating pag-uusapan ay nandito po sa Juan 14:15. Ang sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Mga kapatid, ang topic nating pag-uusapan, ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Now, ang pagsunod kay Jesus ay isang pasya po na wala nang makakapigil. Ito ay cross mo na. Ito ay commitment mo na. Ito ay bagong pananampalataya na nakasentro na kay Jesus. At ito ay bago mong pag-ibig na kay Jesus na katuon at higit pa sa ating mga mahal sa buhay. Ang sabi rin ng Bible sa Juan 10:27, na ang tunay niyang tupa ay nakikinig at sumusunod sa Kanya o kay Jesus. Now, kung isa kang bagong mananampalataya o kahit matagal na, mayroon kang dapat maunawaan sa tunay na pagsunod kay Jesus. Now, ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Ang una, open ang puso sa mga bagong kapahayagan niya. Now, pag sinabing bagong kapahayagan niya, sa bawat sitwasyon, sa bawat araw, sa bawat pangyayari, mayroong nais iparating at kapahayagan ng Panginoon. Maaring ito ay pagtulong sa kapwa, maaring ito ay may kinalaman sa ministry o gawain, maaring ito ay isang babala at paalala. Ngayon, dahil follower ka na ni Jesus, lagi kang open sa mga advices, correction, sa mga encouragement, rebuking, or message ni Lord sa buhay mo. Kaya nga minsan, pag hindi kayo nakikinig sa tuwing may mga nagsisermon, nag-preach ang isang pastor, tapos nasabihan kayong makinig kayo, hindi ka dapat magalit dahil totoo naman talagang hindi ka nakikinig. Oras ng mensahe at pagkakataon mo na dapat na huwag sayangin kasi ang pagsamba ay hindi lang all about kwentuhan na hindi matapos-tapos or kantahan. Ang pinakamahalaga dito ay ang message ni Lord na dapat umuwi kang may natutunan. Kaya, tandaan, ang sabi ng Bible sa Juan 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Kaya pag sinabing nakikinig, sumusunod ang kahulugan niyan. Ibig sabihin, hindi pasaway, hindi matigas ang puso, kundi madaling sumusunod pag si Lord na ang nagsabi. Kaya nga sa mga devotion natin, tuwing nagbabasa tayo ng Bible, tuwing may message tayong napapakinggan, para sa'yo talaga yan. May mensahe talaga sa'yo si Lord yan. Huwag mong ituro sa iba. Sabihin na lang natin, thank you Lord sa bagong message mo sa akin. Salamat sa guidance mo, sa mga instruction mo. Napakabuti mo sa buhay ko, Panginoong Hesus. At dahil open ang puso, ipapamuhay mo ito. Ipapakita mo sa lahat ng mga nakakita sa iyo. Ipapakita mo ang patutuo mo na ikaw ay follower ni Jesus, tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Ang una, open ang puso sa mga bagong kapahayagan niya. Number 2, ang buong buhay mo ay umiikot na sa kanyang layunin at kalooban. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Napakalinaw na dapat mamuhay tayo sa pananampalataya. Sabi naman sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, take note, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Yan po ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya. Umiikot na po ang kanyang buhay sa layunin at kalooban ng Panginoon. Sinasabi rin sa Colosas 2:6, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, ano naman ang sabi dito? Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Sabi naman po sa Roma 13:14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Nakita niyo po ba mga kapatid ang instruction? Ang sabi, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. So yan po ang ating buhay. Si Jesus po ang ating buhay. Sabi naman sa Matthew chapter 11 verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Take note the word learn from me. So kailangan mag-aral tayo.
makinig tayo, matuto tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi rin sa 2 Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. So, mga kapatid, yan po ang dapat nating maunawaan pag tayo ay na kay Jesus na. Naglilingkod tayo, namumuhay sa kanyang kalooban. So, ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Number 2, ang buong buhay mo ay umiikot na sa kanyang layunin at kalooban. Number 3, laging nag-iingat sa bawat pamumuhay na naging preserve ang magandang patutuo. Now, mayroon pong story about challenge po ng isang pastor about sa 2 tao. Binigyan sila ng pastor ng tig-iisang baso na nakapatong sa plato na may punong tubig. Ang instruction ng pastor ay umikot ng 3 beses sa church na may daladalang baso na puno ng tubig. Ang instruction na dapat walang matapon na tubig hanggang sa matapos ang pag-ikot. Nang matapos na, tiningnan ni pastor ang bawat dala nilang baso, kung mayroon bang natapon at kung may wala. Nang tiningnan na niya ang isa, napakaraming natapon na tubig sa plato. Pero yung isa, wala. Walang basa ang plato na pinatungan ng basong puno ng tubig. Now, tinanong ng pastor, anong sekreto mo? Ang sabi niya, hindi ako pastor, nagpapadistract sa tao. Focus lang talaga ako sa ginagawa ko. At nag-iingat ako. Dahan-dahan lang na ang isip, puso at motibo ay ang dapat walang matapong tubig. Nawala mo kapatid, ganito ang tunay na pag-iingat ng ating patutuo o ang ating testimony. Huwag lagi nating ipagmalaki na tao lang ako, makasalanan ako. Kaya tuloy, ito ang ginagawang inspirasyon na hindi makafocus sa paglilingkod dahil ginawang lisensya ang hindi pagiging perpekto. Kaya tuloy, maraming natapon na parang tubig. Pero sa buhay natin, sa paglilingkod kapatid, dapat din tayong mag-ingat. Ang isip at puso ay nakafocus sa pagsunod na may pag-iingat sa ating tunay na pagkatao na may magandang patutuo. Siguradong magagawa at maiingatan natin ang buhay natin kung nakafocus ka sa tunay na pagsunod at paglilingkod. Ano ang sabi sa Hebreo 12:2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Number 3, laging nag-iingat sa bawat pamumuhay na naging preserve ang magandang patutuo. Number 4, concern sa buhay at patutunguhan ng tao. Now, ano ang sabi ni Jesus sa Matthew verse 19? Then he said to them, follow me. Take note. Follow me and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Sumunod sila. Now, tandaan natin ang instruction ni Lord sa kanyang mga disciple. May malasakit siya sa mga taong wala pa sa kanya. Kaya sabi niya, I will make you fishers of men. Ibig sabihin, mangisda ng tao na makakilala sa Panginoon yung mga hindi pa nakakilala. Kaya nga tayo ay nagtuturo, nangangaral sa church, sa life group, sa Bible study, even sa social media upang marami ang mga tao ang makakilala sa ating Panginoon. So ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin kay Jesus? Review muna tayo sandali. Ang una, open ang puso sa mga bagong kapahayagan niya. Number 2, ang buong buhay mo ay umiikot na sa kanyang layunin at kalooban. Number 3, laging nag-iingat sa bawat pamumuhay na naging preserve ang magandang patutuo. At number 4, concern sa buhay at patutunguhan ng tao. Yan po mga kapatid ay pagsunod. Para naman po sa ating application mga kapatid, kumusta ang pagsunod mo kay Jesus? Hayag ba ito? Lantad ba ito? Kilala ka ba sa public na tunay kang sumusunod kay Jesus? Mayroon ka bang magandang testimony ipinapakita sa lahat? Nagampanan mo ba ang pagiging tunay na ilaw at asin ng mundo? Mga kapatid, mahalagang mayroon tayong open heart at teachable heart upang mabilis ang ating paglago sa Panginoon. Dapat tayong mag-focus at mag-ingat sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. I-preserve natin ito para sa kingdom ni Lord. At habang nandito pa tayo sa lupa, tumingin sa paligid,
tingnan ang gawain sa church. Tingnan mo ang friends mo, ang ka-office mate mo, pamilya mo. Kumikilos ka ba na mayroong pagmamalasakit sa kanila na makakilala sila sa ating Panginoon? Gampanan natin mga kapatid ang ating gawain bilang alagad ni Hesus. Tandaan, kung tunay kang alagad ni Hesus, susunod ka sa Kanya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagbalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.